Hindi ba nakakagalit? Napakahigpit nila masyado sa online sellers. O meron nag-comment dito about sa tampered parcel na bumalik sa amin. O bumalik yung product due to failed delivery at iba na yung laman. And na-mention nga din niya yung DTI Trustmark. So yung DTI Trustmark, nire-require kaming mga online sellers na mag-register para meron silang database ng mga online sellers o para maging lehitimo kami. Gets ko intention ng DTI kasi marami talagang nagkalat na mambubudol o scammers na online sellers. However, ang tanong ko, paano naman kung yung mga online sellers ang nagka-problema sa buyers o sa platform na kahit kompleto ang aming documentation, meron kaming pictures, meron kaming videos, lahat-lahat kompleto at ayaw pa rin nila i-approve yung claim namin. Sino ang kakausapin namin? Sa totoo lang, mahigit 10,000 pesos na ang lugi namin sa mga tampered parcels na to. Kasi may mga ibang buyers inaabuso yung auto-refund o mabilis na approval ng refund ng platform, and meron ding mga delivery riders na sinasamantala ang sistema na ito. Kasi alam nila mabilis ang mag-approve ang platforms at walang nagaganap na thorough investigation. Tulad na nangyari sa amin. Yung nangyari sa amin, pakita ko uli yung video, ginupit yung ilalim at pinalitan ng ibang product. Ganito ang sistema ng mga delivery riders ngayon. Kapag COD, pipicturean nila yung waybill, gugupitin o hihiwain yung bottom part ng parcel. So pinipili nila actually yung mga parcels basta may malaki-laki pang space sa ilalim. Tapos pag nagupit na yon, o pag nakuha na nila yung product, papalitan nila ng basura at gagamitan ng electric sealer. Tapos yung product na yon, pag COD, ilalagay nila sa ibang lalagyan at i-deliver nila, at yung original pouch na may waybill, ibabalik nila sa hub at i-redeclare nila na rejected by customer. So pagbalik sa seller, iba na laman, basura na. O paano pag paid naman o bayad na? Ang gagawin ng mga riders, papalitan pa din yung laman at isi-seal, gagamitan ng electric sealer at i-deliver pa din sa customer. Dahil nga malinis yung pagkakagawa, confident yung mga riders na hindi sila mabubuko, at yung buyer naman o yung customer, isisisi naman sa seller. At yung platform, mabilis naman mag-approve. Kahit nagpadala kami ng pre-shipment video, kompletong documentation, photos, i-deny pa din nila yan. At ang ending, wala na, lugi na kami. At meron nga ding instances na nagsasabuatan yung buyer at delivery rider. So ang tanong ko naman sa DTI, kapag may mga ganitong incident, sino naman ang aming tatakbuhan o kakausapin? Paano nyo kami matutulungan sa mga ganitong incidents?